Totoo pala na bilog ang mundo. Yung taong nangmamata sa akin, hinahamak ang pamilya ko, lunod na lunod sa kalungkutan. Share ko lang po, baka kasi makapulutan ng aral. Let's go back 10 years ago. May bagong lipat sa katabi naming unit. 5 people sila in all. Malayong kamag-anak ng landlord namin. At lagi nilang sinasabi na may farm daw sila, ang kanyang son-in-law. Kaya every weekend, may dala silang goods from farm. Binibigyan naman nila kami, pero yung pabulok na, like puro itim-itim na yung mangga, overripe na yung saging. Tinatanggap ko din naman kasi nahihiya naman akong tumanggi, not them knowing na itinatapon ko agad. At lagi nilang sinasabi na puro imported ang kinakain nila. One time, inexplain sa akin kung anong lasa ng spam. Pero nangiti lang ako. As a non-confrontational, hindi na ako sumagot. Narinig ko pa sila na nagtatawanan at nung nagkaroon sila ng bisita, ang sabi ng neighbor namin, nagwapo daw ang asawa ko. Hindi daw nga lamang niya alam kung bakit ako pinatulan. Hindi naman kasi ako kagandahan. Tipikal lang, yung apo naman niya, bawal makipaglaro sa mga anak ko. Yung isang neighbor namin, pinagtatawanan din niya kasi ginagaya daw sila na ini-English ang anak. Ayaw din nila na maniwala na sa BPO ko nag-work. Ang daming tinatanong sa akin, baka daw kasi scam lang. Mataas ang tingin nila sa kanilang sarili kasi print ad model ang anak niya. Married na. Hindi rin pala pumapansin ang anak niya at walang kinakausap kahit sino sa amin. Now, at present, bigla ko lang naalala nangyari in the past while nandito ko sa sala nila. Nagkakape. Binabantayan ko siya. Nag-attempt kasi siya na mag-suicide kanina. Nakita siya ng delivery boy na naglaslas. Naghiwalay na kasi yung manugang at ang anak niya. Yung anak niya, hindi na din umuwi. Nag-pile up na ang bayarin. Kanina, she tried na magpalit ng dollars sa pawn shop, dollars na regalo sa apo niya. She needed money na kasi talaga, ang kaso hindi daw pinalitan ng dollars. So anong ginawa ko? Ako nagpunta sa same pawn shop and napalitan naman ang kanyang dollars. I contacted her daughter to inform the situation. So heto, puyat, nagbabantay to keep her sane at wag na niyang ulitin. Ang dami palang underlying issues ng family nila. But of course, hindi na need i-discuss. But what I learned today is wag tayong manghamak ng kapwa natin. Hindi sa lahat ng panahon, nasa itaas tayo. Mula po ito sa post ni Juvia Isla sa Threads.